Doon sa yung mga vloggers group o nung pagkaupo ko o maharap pa sa media kung gaano ko niyang bastusin. So, he has something against us. So, Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Naku po, inambus umano itong si Katapang. Ang matindi nito mga kababayan po natin, ang tinuturong isa sa person of interest ngayon ay ang dating Bucor chief na si General Bantag na nagtatago na nga ito dahil ayaw niya magpa-aresto. Ika nga pinapanindigan niya ang kanyang binitawang salita na hindi ito magpapa-aresto o haharap sa husgado kapag Secretary Boyeng pa rin ang may hawak ng Department of Justice. Ngayong siya na naman ang tinuturo, mga kababayan po natin, mayroon pa kayang galamay itong si Bantag para gumawa ng mga ganitong krimen? At alam naman umano ng lahat na hindi naman siya gumagamit nitong pick-up dahil ito umano ay ginagamit ng kanyang tauhan. Mas hinigpitan ni Bureau of Corrections o Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. ang kanyang seguridad. Yan ay matapos ng insidente ng pamamaril sa kanyang backup vehicle sa Skyway na patungong Quezon City kamakailan. yung movement ko, pinaplano na maigi para So, palagay ko mga kababayan po natin, ito fake, gawa-gawang ambush lamang, para magpapansin na naman itong si General Katapang. At ang tinitingnan po natin dyan, syempre, kapag seguridad ang pag-uusapan, posibleng hihingi na naman ng karagdagang budget para i-upgrade ang kagamitan nilang mga opisyal. So, pag nag-upgrade, syempre, may pera. maiwasan na yung ganung sakuna. And of course, ayaw natin nag-aalala yung pamilya natin, mga kaibigan, and of course, yung lahat yung public, no? Ang naturang sasakyan ay ipinahiram ni Katapang kay Deputy Director General for Administration, Attorney Al Pereras, bilang service vehicle nito. Tinamaan ng bala ang likurang bintana, suwalit hindi ito tumagos dahil ito ay bulletproof glass. Pero ang direksyon ng bala ay patungo sa passenger front side kung saan umuupo lagi si Pereras. Wala namang security officer. Alam niyo mga kababayan po natin, kung target talaga na itumba itong nakasakay sa pickup na ito, kahit naka-bulletproof pa ito, pwede nilang tadtarin ng bala. Pwede nilang tirahin ng harapan. Pero kita natin na talagang ito ay posibleng pananakot lang. Dalawa kasi ang tinitingnan po natin dyan. Posibleng pananakot o posibleng gawa-gawa lamang. So, syempre, hindi natin sinasabi na ito talaga ang nangyari dahil ito ay iniimbestigahan pa ng kapulisan. Pero alam natin ang karakas nitong si Katapang. Dati pa man, alam natin na ito nga siya ay napasama sa SAP 44, pero hindi naman ito tuluyang nakasuhan dahil kumbaga lang naman siya sila yung backup dapat doon sa nangyari sa SAP 44. Hindi sila yung direct na may encounter or may command doon para magbigay ng backup. Pero dahil itong si Katapang, mga kababayan po natin, may istorya na ito nga umano ay masyadong sip-sip. So, tinitingnan ngayon ng iba dahil nagpapapansin ito, posibleng may intention ito. So, yan siguro yung ating abangan. Kasi kung may intention ito, lalabas na naman yan. So, ibabalik natin ang isyong ambush na ito. Ang tinamaan ng bala sa nasabing pamamaril. Kaugnay nito, sinabi ni Katapang na nakatatanggap siya ng mabanta sa buhay na pinaniniwalaan niyang mula sa mga tutol sa mga reformang ginagawa niya sa Bucor. Mag-ingat kayo, gano'n. May araw din kayo, gano'n. True text po natatanggap ninyo? Pinapasabi, mga gano'n. Those who are against the reforms that we are doing in Bucor, they are the more naapektuhan and talagang we are looking into these things, no? May maraming nangyayari na I cannot divulge to you because ongoing naman yung mga investigation. Hindi lang dito nangyayari sa NBP, pati sa ibang kulong. So, di po ba mga kababayan po natin, isangkot nga itong si Katapang sa anomalya sa pagpapasok ng mga kontrabando dyan sa loob ng Bilibid. At di ba, tinanggal pa nga itong kanyang kanang kamay na si Angie dahil sa pagpapasok ng iba't ibang kontrabando na ginagawa nilang negosyo dyan sa loob ng Bilibid. May mga pajigas pa, may mga construction materials, at kung ano-ano pa na nahuli. So, ang sinisisi niya nga ay pa umano ito yun ni Bantag. So, which is matagal na si Bantag na tinanggal dyan at siya nga ang ipinalit ni Secretary Boyeng Rimulya. So, ngayon pinapanindigan talaga ni Bantag ang kanyang sinabi na hindi nga siya lalabas hanggat
Secretary Boying Remulla pa rin ang nakaupo sa pwesto bilang Secretary of Department of Justice. At hanggang ngayon, itong kaso ni Bantag ay mukhang na-archive ata dahil hindi ito nagpapakita. Niya. Sa ngayon, pinauubayan ni Katapang sa Philippine National Police ang investigasyon. Hindi naman maituturong suspect ang dating hepe ng Bucor na si Gerald Bantag sa pang-aambush na nasabing sasakyan ayon kay Katapang. Ngunit maaari aniya umanong maging person of interest si Bantag. Ano yun? Ang sinasabi niya hindi maaring suspect pero pwedeng maging person of interest. Di ba ganun lang din naman ang termino mga kababayan po natin? Suspect at person of interest. Loko tayo ni Katapang. Wala namang gano'n na pinaghihinalaan. Of course, siyempre nakita nyo naman doon sa yung mga vloggers group o nung pagkaupo ko o maharap pa sa media kung gaano ko niyang bastusin. So, he has something against us. So, siguro, pwede rin siyang maging Suspect o hindi naman or nasa likod. baka person of interest. Ayaw niya maging suspect mga kababayan po natin pero person of interest. At ang sinasabi niya si Bantag po umano yung nagbasto sa kanya. Siya nga yung nagparatang ng iba't ibang issue dito kay General Bantag at kinasuhan niya pa. So ngayon sasabihin niya na siya pa ang binastos ni Bantag. Kababayan, walagay nyo, sino ba talaga ang ng bastos? Si Bantag o itong si Katapang pagkatapos sa kanilang ginawang paninira, panggigipit kay dating Bucor Chief General Bantag. Comment na po mga kababayan po natin at kung naniniwala po kayo na totoong ambos ito o hindi. Comment din po. Maraming salamat.